Nahiya si Bongbong Marcos sa Davao. Ang lakas ng loob makipagsalamuha sa mga Davaoenyo sa kabila ng ginawa niyang pagtraidor sa bayani ng mga taga Mindanao na si former President Rodrigo Roa Duterte. Puta, awkward. Alam mo, yung kumusta ka, no? Kakaway-kaway ka, walang kumaway. Tangina, di ka ba dyan natunaw? Lakas ng amats din talaga eh. Pahiyang-pahiya ang naturang presidente na nakangiwi ang panga-anak ng baka. Oh, good news tayo. Tory, talo sa kaso laban sa SMNI. Iyak kang tipaklong ka. Wala na, minalas-malas na si Tory ngayon eh. Ito ngayon, alam mo itong si Tory, pag tiningnan mo, no, talagang kinawawa siya ni Bongbong Marcos. Kaya mirisi na ang lumabas ngayon, para siyang basahan talaga, hindi lang parang. Basahan, ginawa siyang basahan ni Bongbong eh. Pagkatapos siya mapakinabangan, hayan, tinapon lang na parang basahan. Tingnan mo yung ipinangako ni John Vic Remulla sa kanya na magiging corruption czar daw sa flood control itong si Tory. Hindi nangyari. Talagang budol na budol ang hinayupak eh. Budol na budol eh. Tingnan mo kung sinong kinuha ni Bongbong Marcos sa independent commission. Hindi yan independent. Dependent commission. Si Azurin. Azurin yan eh. Azurin ni BBM. Okay, bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. At sa mga nakakaluwag pa rin po dyan sa kanilang mga buhay, mga OFW, mga Filipino, na gustong magatid ng tulong para sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu at Davao. Kahit kaunti lang yan, pag pinagsama, malaking bagay rin po. Suportahan po natin ang SMNI Foundation. Na tsak, nakakasigurado ka na kapag tumulong ka, paniguradong diretso sa benepisyaryo ng mga nasalanta ng lindol. Maraming salamat, SMNI Foundation. Ditinipid ang tulong. Napag-usapan naman po natin ang SMNI Foundation. Pag-usapan agad natin itong tungkol kay Tory versus SMNI. Matatandaan po natin may sanampang kaso itong si Tory nung siya ay naging CIDG pa yata or PNP chief, CIDG yata to, CIDG. No, sa mga host ng SMNI. Ang nangyari, nabasura na po ang naturang reklamo. Kaya mabuhay tayong lahat. Ayan. Kasong isinampa ni Tory laban kina Attorney Turyun, SMNI Anchor Jeff Rezeles at Kio Jesse. Ibinasura ng Department of Justice. Yehey! Pocha, no? Umalis lang si Bunying sa Department of Justice. Maganda nang nangyayari talagang si Bunying, mikos-mikos to the max eh. Ito, basahin po natin ayon po sa ArcLight News. Kaso na isinampa ni Tory laban kina Attorney Turyun, SMNI Anchor Jeff Rezeles at Keo JCE binasura na ng Department of Justice. Pikat kang diwata ka. Binasura ng Department of Justice ang mga kasong sedition at inciting to sedition na isinampa ni Nicholas Tory III laban sa ilang personalidad, kabilang sina Attorney Israelito Turyun as SMNI Anchor Jeffrey Celis dahil sa kakulangan at kawalan ng sapat na ebidensya. Kunting tiis na lang, there will be a day of reckoning talaga, Tory. Ang reklamo ay may kaugnayan sa umano'y pakikialam ng mga respondent
sa operasyon ng pulisya at CIDG upang iligal na makapasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para ihain ang mga warrant of arrest laban sa founder nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy at 4 sa 5 niyang kasamahan sa kaso. Nako, malapit na talaga itong mabaliktad animal kasi nga, kaso kay Pastor Quiboloy, matagal nang patay, 4 years ago, nabuhay ni Bunying Bukod kina Torion at si Liz, kabilang din sa mga sinampahan ng kaso sina Attorney Maridina Tolentino Fuentes, Eleanor Cardona, Carlo Katiil, Kathleen K. Lorente, Trinidad Is Arafol, Joey Espina, Son, Esteban Silava at Jose Elim III. Ayon sa Department of Justice, walang sapat na basihan upang ituloy ang mga kasong kriminal laban sa mga respondent dahilan upang tuluyang ibasura ang reklamo ni Torre. Palakpakan natin! Tagumpay! Gaba-gaba na to guys. So, Torre, malapit ka nang sisingilin talaga. Nasaan na ba si Torre? Nagtatago? Ay, ano pala yan? Floating pala. Animal, 4-star general pero floating restaurant. Alam mo, nakakahiya, no? Oo nga, meron kang 4 na tala sa balikat mo. Kaso useless dahil floating ang status ni Torre. Na wala sang silbi. Kaya ako sa'yo, Torre, sige lang, wag ka na lang mag-retiro hanggat na inamnamin mo muna yung 4 star. Kaso, dapat maawa ka rin, Torre, dyan sa itinilagang PNP chief, no? Hayaan mo na, ibigay na rin yung star mo. Kasi wala ka na, para kang basahan lang, Hindi ka man lang pinansin ni Bongbong Marcos, pangako, nang sinipa ka sa pagiging PNP chief, hindi nangyari. Kaya si Torre ngayon, alam ko, nakaramdam na rin siya ng budol, Kaya naghahanap ngayon si Torre ng magkakanlong sa kanya. Ang nakita niyang magkakanlong sa kanya, siyempre, ang mga dilawan. Si Santa de Lima. Ang santa ng mga saba. Yan talaga yung kakanlong sa kanya kasi wala naman pong pwedeng kakanlong sa kanya. Yung Pulawan, may dampo na rin siya sa mga supporters ni Bongbong. So, ang karamihan supporter ni Torre, mga komunista, aktivista, dilawan, pinklawan. Pag pumunta siya sa mga DDS, baka masampal lang sa baliktaran. Kaya wala siyang pupuntahan, pero ito, good news po ito, ha. Maganda po ang balitang ito para po sa SMNI. Pastor Apollo C. Quiboloy, sana at makalaya na to at mapagdigyan na ho ito na makapagpiyansa. Dahil wala naman pong basihan, lahat ng reklamo, walang ebidensya, talagang ginigipit lang si Pastor Quiboloy, pinakaunang political prisoner under Marcos admin, na walang kasalanan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Tingnan mo, sino ba ang nakakatulong ngayon sa mga nasalanta ng lindol? Is MNI Foundation. Ganong katindi ang SMNI. Kung si Bongbong Marcos, nangunguya ko yung bugok at hindi alam na may lindol at magbibinta sa mga nasalanta ng 20 pesos per kilong bugas, awards. Pero ang isiminay na ginigipit, tingnan mo naman, sako-sakong bigas ang ibinigay, isang timbang grocery at isang container na tubig. Hindi tinipid, lahat libre, walang bayad. Kaya sabi ko nga sana yung yung mga nagbibigay ng tulong kagaya nung sa Taiwan, iba pang bansa, dito na lang sa SMNI Foundation, tsak na makapunta pa yan ng tama at hindi tinipid po ang tulong. Unlike dito sa Marcos admin, puta, nasalanta na nga ang lahat-lahat, bintan ka pa ng bigas sa 20 pesos per kilo, animal talaga. Kaya ang kapal din ng mukha ni Bongbong pumunta sa Davao. Putik, yun na nga ako
Mamigay daw ng pera. Pero yung pera na ibibigay niya, ano lang yan, barya lang. Sa trilyones na ninakaw ng gobyerno sa kaba ng bayan. Puta, niloko nga ho tayo, no? Sila nagnakaw, sila rin mag-imbestiga. Anak ng baka. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Pumunta na nga po si Ngiwem doon sa Davao para makipagplastikan at para masaktan. Alisin na natin yung mukha ni Tore. Sarap hambalusin eh. Pakinggan natin ang balita. Nangako ng tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Live mula sa Mati City, Davao Oriental, ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pa ang ginawa ng Pangulo sa pagbisita niya dyan? Cheryl, personal na kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapatid natin dito sa Davao Oriental na niyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Unang binisita ng Pangulo ang Manay District Hospital na isa sa mga higit na napinsalang infrastruktura. Nagsibagsakan ang mga kisame dito at bitak-bitak ang mga pader. Matapos dito, dumiretso si PBBM sa Manay National High School sa Barangay San Ignacio. Nakakordon na ang gusali ng paaralan habang nagpapatuloy ang assessment sa naging pinsala rito. Sunod niyang pinuntahan ang nasirang evacuation center sa bayan ng Tarragona. Ang mga naapektuhan tuloy ng lindol, pansamantala munang nananatili sa mga tent sa labas ng munisipyo. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo ang pagtatayo ng modular center unit. We have the tent cities, but we will change the tent cities into the modular shelters that we have found to be more mas matibay, mas komportable. We will have to find a place na maganda naman ang kanilang lagay. Putsang ina no, nangangako ka na naman, animal kang buhaya ka. Modular daw, nagawin na daw para mabuti ang lagay. Kinoo. Mga taga Davao, wag na kayong umasa dyan, budol yan eh. Tingnan mo no, parang prayer meeting lang sa purok yung meeting niya. Gago. Hello yo. Sinabi rin ng Pangulo na magbibigay ng tulong pinansyal ang kanyang opisina. Makakatanggap ng 10,000 piso para sa mga residenteng nasiraan ng bahay. Magbibigay rin ang Office of the President ng 50 million pesos sa probinsya ng Davao Oriental. Makakatanggap naman ng 15 million pesos ang mga munisipalidad ng Manay, Banay-Banay at Lupon. Oy, sige, 10 milyon sa Mati City, munisipalidad ng Tarragona, Baganga, Boston at Katiil, 5 milyong piso sa Caraga at San Isidro at 3 milyong piso sa Governor Generoso. Ayon sa Pangulo, magkakaiba ang halaga depende sa pangangailangan ng bawat lugar. ang liit naman ng binigay mong IWM ka. Anak ng tipaklong. Trilyon-trilyon yung kinulimbat ho ninyo, milyon yung. Tapos yung milyon na yan, pundo pa yan ng bayan. Hindi naman pera ho ninyo yan eh. Dapat sinagad mo na lang. Paano maayos yung mga nasalanta? 5 million, putak, maliit lang yan eh. 15 million. Barya lang yan sa mga buhayan yan. Tapos yung nasiraan daw ng bahay, 10 million, 10,000 bawat isa. 10,000 bawat isa lang. Oh, kaya bang ipaayos yung bubong niyan? Bigyan mo ng 100,000 bawat isa para mapaayos yung kanilang mga bahay. Pero hindi nila kayang ibigay yung ganyang halaga. Kasi sayang, bis na ibigay sa mga nasalanta, gamitin na lang nila manunood ng F1 racing dyan sa Singapore. Iwalwal na lang nila. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang extinct... Yung iba, kailangan buksan yung kalsada? Bakit? Ano bang nangyari sa kalsada? Sinaraduhan mo? Baka ayusin. Ha? Kasi pag sinabi mong buksan, sarado yun. Kaya bubuksan mo. Baka ayusin kasi bitak-bitak. Tama? Buksan animal talaga naman yor. Mali yung mga word na ginagamit yan pag nagsalita.
Pansin mo, tabingi na rin masyado. Taka na, ang lala na ng tabingi nyo, ro. Hindi buksan, ayusin nyo. Magkano ba yung binigay mo na budget? 5 million? 15 million? Kayang masira o kayang maayos yung sirang mga kalsada niyan? Hindi kaya yan eh. Kaya punduhan mo ng 100 million yan bago maayos sa mga sirang kalsada. Hindi buksan na, ayusin! Ang inumin, buksan. Thinking namin, Kasabay nito, namigay rin ang Department of Social Welfare and Development ng hot meals at food pack sa mga apektadong residente. Sherry, nagdeklara na rin ng state of calamity sa ilang bayan sa probinsya gaya ng Manay, Caraga at Tarragona dahil sa epekto ng lindol. Sa atin namang pag-iikot dito sa Mati City ngayong araw, nakita nating nasa higit 30 pamilya mula sa coastal area ng lungsod na nagtayo na ng mga tents dito sa gilid ng kalsada sa Diversion Road. And ayon sa mga residente dito, hindi muna sila babalik sa kanilang mga bahay dahil sa takot na rin sa mga nararamdaman nilang aftershock dito sa lugar. Nananawagan naman sila ng tulong gaya ng mga trapal, pagkain, tubig na maiinom at mga gamot dahil nagkakasakit na ang ilan sa mga bata dito. Tubig, pagkain, gamot, trapal. Walang dinala si BBM. Putang ina. Anong klaseng pangulo yan? Anong pinunta mo doon? Wala kang dala, so magpaipal ka lang, magpakupal, pero wala kang dala. Ang dala mo, pangako. Kaya ang natanggap ng mga dabawin nyo, pangako rin. Bakit ka pumunta doon? No? Sana hindi ka na lang pumunta kung wala ka naman dala. Para hindi lalong ma-high blood ang taong bayan sa inyo. Meron palang dala, 20 pesos per kilong bugas. Nagnegosyo, no? Si Bongbong. Kaya siguro pumunta kasi nga, sa social media, nagtrending din yung mga sabi, si Bongbong Marcos takot sa mga dabawin nyo, kaya hindi pumunta. Tingnan mo, ilang araw muna siya, pagkatapos ng lindol, bago pumunta, mga 3 days, di ba? After 3 days ng pagkalindol, naglindol na nga rin sa Surigao, Del Sur, dami ng lindol na nangyayari, saka pa siya pumunta sa Davao. Napilitan ito, baka pinilit lang to ni Palaka. Kasi Kiko man yan, di ba? Sabi ni Amy Marcos, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay Aranita at Romualdez. Sinabi pa nga ni Amy na notorious daw mga apelidong ganyan Sama din kayo dyan. Pamilya nyo yan Hindi daw takot si Bongbong. Ang sabi ni Auntie Claire, yung attack dog. Ang sabi ni Auntie Claire, ayan. Sabi niya, alam po natin na sila ay may puso at alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Alam talaga sinong tumutulong. Hindi po matatakot ang ating presidente na pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat ng nangangailangan na mga kababayan natin. Tumulong. Pumunta nga walang dala, anak ng kamuti Pangako lang dala Hindi takot, hindi kahit pumasok sa City Hall ng Davao. Sana pumunta ka kay Baste kung hindi ka takot, anak ka ng Kuanggol Takot lang. At tama ka, alam naman ng taong bayan kung sino talaga yung nakakatulong Wala nang iba, Duterte, baka sasabihin mo, Ante Clering, si Ngiwem, lo niya. Anong tulong ni Ngiwem? Tulong yung pangako. Dapat yung mga taga Davao Oriental na pinangakuha ni BBM na syudad na milyon-milyon, nilista nyo yun Tsaka yung mga residente may 10,000 Para pag hindi kayo nabigyan, banatan nyo sa social media,
Ipahiya nyo to baliktaran, anak ng kagang. Talagang napahiya po si Bongbong. Kaya ang nangyari, masakit pa rin sa mga Dabawinyo yung ginawa ni Bongbong Marcos kay former President Duterte. Walang kapatawaran talaga yan eh. Kaya ito, sinuklian agad. Takin mo, presidente ba to? Tingnan nyo po yung reaksyon ng bawat Dabawinyo nung pumunta po si Bongbong Marcos dyan. Kawawang tao to, hindi pala kawawa, animal, anak ng kamuti. Tingnan mo, pakinggan natin, papanoorin natin. Walang audio kasi may copyright music eh. Tingnan niyo po si Bongbong. Boom! Oh, kumaway. Puta, parang hindi presidente. Isa lang yung kumaway sa kanya. Nakipag-usap siya dyan. Sumilip. Anong sinilip mo? Oy, animal ka, may nagbihis dyan. Anak ng kamote. Oy, tumingin-tingin. Wala, didma siya dyan. Hindi siya pinapansin ng tao. Ayan oh. Kung kay Inday Sara yan, pinagkakaguluhan. Ayan, dumaan siya dyan, dumaan. Wala lang, parang animal, presidente lang pro kumaway. Walang tao kumaway. Kumaway uli, hindi pinansin. Kaway uli, hindi pinansin. Anak ng kagang. Gawawa man yan. Nakailang kaway ka sa hangin, animal ka. Paano ka diyang kakawayan? Maraming mga tao na nasasaktan, mga Dabawin nyo eh. Siguro lutang na lutang siya sa iri niya, no? Kunyari, kakaway ka, wala namang kumakaway sa'yo. Kinukumusta mo, isang tao. Mukhang napilitan pa yung isa. Pero ito talaga, mga Dabawin nyo, may kargang galit kay Bongbong eh. Nung eleksyon, mukhang akala mo artista si Bongbong nung eleksyon, di ba? Pero ngayon, nung ginago nila ang mga Duterte, anak ng kapre. Talagang hindi ka uubra. Magagalit. Buti hindi to binato ng durian na hilaw eh. Ang lakas ng amat sa... Pahiya na naman ang mga bubonistang tanganista, loyalista ni Gagba dito. Ba't nyo kasi pinapapunta? Wala pang dala. Kung may dala ka sanang kahit man lang relief goods, no? Napaglalapag mo yan, ang dami. Wala nga. Dala mo, lugaw yata eh. Puro pangako. Mutakin na, si Raulo naman mga Dabawin nyo, pag hindi pa rin natututo sa mga pangako ni Bongbong Marcos na talagang pakong-pako. Tuwid na tuwid yung pako, Bong, no? Ang tulis eh. O ito ngayon, mirisi ka. Talagang pahiya ka dyan ng mga Dabawin nyo. Kahit naman siguro ako, buti, nakita ko yan, mamura ko talaga yan. Oh, promise. Pwede naman magmura. Bakit? Bawal ba murahin ang mga public servant? Ang sabi nga ho ng Supreme Court, walang defamation eh sa public servant eh. Di ka pwedeng mag-file ng kaso. Pag minura ka ng taong bayan, yung taong bayan, minura ka dahil galit sa'yo. Dahil buisit sa'yo, yung mukha mo palang sira ng buhay nila eh. Sira na yung araw nila. Paano hindi magagalit? Unang-una, patong-patong ng galit ng mga taga-Davao eh. Yung ginawa ninyong impeachment kay Inday Sara. Yung ginawa ninyong pag-traitor ka sa kanilang bayani ng mga Pilipino. Former President Rodrigo Roa Duterte. Pinadala nyo sa dahig, walang kaso, kinidnap nyo. Talagang patong-patong na ang galit ng mga Dabawin nyo. Tapos pumunta ka dyan, wala kang dala. Anong dala mo? Pangako. At magbibinta ka pa. Ayaw nga makapaniwala ng mga bubunistang tanganista na si Bongbong Marcos magbibinta ng 20 pesos per kilong bigas sa mga nasalanta ng lindol. Ayaw nila maniwala. Fake news daw tayo. Diyan sa Facebook ko po. Okay ninam, ang daming trolls. Okay sana pag dito, at least paano may trolls, pinagkakitaan pa natin eh. Sa Facebook, awards eh. Daming trolls. Di ko naman monetize yung monetize yung channel ko, pero hindi ko yung page ko, pero hindi ko pinagkakitaan kahit kailan. Hindi ako nakakuha kahit 5 sentimo dyan eh. Sa Facebook. Sana dito, animal eh. Sila kumikita sila sa atin, pero hindi tayo kumikita sa mga animal na trolls eh.
Galit na galit sila dahil sabi ko, alam naman ng lahat ito eh, na si Bongbong Marcos ay magbibinta ng 20 pesos per kilong bigas. No? Na fake news daw tayo. Sinabi nga ng Department of Agriculture na papunta na po yung 20 pesos per kilong bigas diyan sa Davao. No? Kasi sa Cebu nagbebenta rin eh. Ayaw maniwala ng mga tanganista. Sino bang hindi magagalit yan? Imbis na tumulong ka, mamigay ka ng libre, ang mga kunimas, puta, wala na nga pong mga trabaho yan dahil nasalita ng dilobyo, bintahan mo pa. Magnegosyo ka pa for what? Para kumita. Para meron naman kayong maibulsa. Animal naman talaga naman yan. Sus ko Ginoo. Anong klaseng presidente ho ito? Alam nyo ba? May sumagot. Rumason si Atakdog na anti-Marcos dati. Anti-Marcos na antindi makabanat dyan, si Anticler eh. Ito yung sagot. Ako hindi po katanggap-tanggap itong sagot ng Palacio de Polvoron. Ang sabi ni Claire Castro dyan, 70 pesos per kilong bigas na ibibinta ng National Food Authority, sabi. Yan po kasi ang problema kapag hindi inaalam kung ano ang mandato ng bawat ahensya. Sa mga nagbibigay ng kanilang opinion, ang NFA hindi pwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato nila ay magbinta ng murang bigas. Ina na buhay na yan. Ugag! Gagi oh! Di ba mandato ng National Food Authority na kapag may mga nasalanta, may kalamidad, automatic magbigay sila ng bigas sa mga nasalanta, magbigay ng tulong. Ang tanga naman ng Palacio de Polvoron, animal bangag na. Anong hindi mandato na magbigay ng bigas ang buang? Nasa kalamidad, dilubyo. Pag dilubyo, matik yun, ma'am. Ng mandato ng NFA ay mamigay ka ng libre. Huwag kang magnegosyo. Diyos ko, nimal naman talaga. Ano bang klase? Ano bang klaseng mayroong mga gobyerno ngayon? Kaya gagalit mga tao sa inyo eh. Ginagawa ho ninyong negosyo. O bakit yung pera dyan sa NFA, kaninong pera? Pera naman ng bayan yan eh. What for example, mga negosyante nga ma'am eh. Nagbibigay ng libre, negosyante na yun. Paano pa kaya tayo, NFA? Negosyo pala talaga yan, NFA. Pinagkakitaan po tayo, putang ina naman. Napamura tuloy tayo nang wala sa oras. Sige, sabihin na lang natin na bawal mamigay ng libreng bigas ang NFA, puta, pwede nga yan. Pero may kapangyarihan ang presidente. Pwede nang gamitin. Yung kapangyarihan niya, maglabas na ng executive order na NFA, ang daming nasalanta, huwag kayong magbinta ha. Ibigay nyo yung bigas ninyo sa mga nasalanta. Simple as that. Executive order lang yan eh. Putang ina, wala kang kwentang pangulo. Pag hindi mo magawa yan, inagawa mo pang negosyo, hindi ka katanggap itong mga rason ng Palacio de Polvoron. O di naman kaya, dahil marami naman pirang gobyerno, ano bang, bilhin mo na lang. Kunyari, bawal talaga mamigay ng libre. Pero pwede nga yan, executive order lang yan. Hindi maglabas kayo ng trilyon-trilyon, ninakaw ng amo mo, bilhin lahat ng bigas sa NFA, ibigay ng libre sa mga nasalanta. Simple as that. Pag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun lang. Kasimple yan. Talo pa kayo ng SMNI Foundation. Sako-sakong bigas binibigay. Walang pondo galing sa kaban ng bayan. Shame on you. Ito maliwanag ng direksyon ng Pangulo at ng Malacanang, gobyernong ito, ay pahirapan lamang ang taong bayan at gawing gatasan at ginigisa sa sariling mantika. Sino ba ang hindi magagalit dito, guys?
Mantakin nyo, trilyon-trilyon ang pondo ng bayan. Pagdating ng delubyo, mga anak ng Quanggol, hindi makabigay ng libre sa mga nasalanta. Nagnegosyo pa ang mga buang. Kaya dapat talaga husgahan na ito ng taong bayan, itong si Bongbong Marcos eh. Masyado ng pabigat sa isip ng maraming Pilipino. Masyado ng nagbibigay ng problema sa mga tao. Tingnan nyo ho, no? Kagaya itong itinatag niya in Independent Commission for Infrastructure. Alam niyo ho ba, yung sinabi ni Azurin niya ito, animal, wala pa daw makasuhan na opisyal ng gobyerno, anak ng Quanggol naman talaga, oh. Ilang buwan na ba kayo nag-imbestiga? Ilang bisis na ba yung investigasyon? Ang tao nga ang mamamayang Pilipino na napanood lang yung mga Senate Blue Ribbon Committee, alam na kung sino dapat ang kakasuhan. Ba't hindi nyo kasuhan itong animal na Martin Romualdez Saldico at Bongbong Marcos? Wala daw makasuhan, pumunta lang dyan si Azurin. Ito yung sinasabi natin, mga kabisdak, na kaya siguro tinanggal itong ginawa ng issue si Magalong. Hindi tinanggal si Magalong pero alam na natin na tanggalin. Nag-ano lang si Magalong, inunahan lang niya dahil sa presko ni Claire Castro. Kaya siguro tinanggal si Mayor Magalong at tatanggalin, inunahan ni Magalong, ginawa ng issue dahil hindi ho nila kaya utuin si Magalong at hindi po nila kayang busalan si Magalong. Kaya ito ngayon, pagpasok ni Azurin, ito nagad ang bungad. Wala pa umanong opisyal ng gobyerno ang kakasuhan. Sus ko Ginoo. Kawawang Pilipinas, maliwanag ang ICI ito ay pagtatakip sa katotohanan at pagtatakip kung sino ang mga masterminds. Tingnan mo agad nagsabi kakaupo pa lang wala daw makasuhan Pakinggan natin balitang ito. Wala pa umanong lumilitaw na pangalan ng mga politiko o opisyal ng gobyerno na direktang nasasangkot sa mga maanumalyang flood control project ayon sa Independent Commission for Infrastructure. Sa gitna naman ng mga sunod-sunod na kilos protesta, nanawagan si dating PNP Chief at ngayon bagong ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. na huwag idaan sa galit o revolusyon ang paglaban sa korupsyon. Si Jason Rubrico magbabalita. Opisyal nang nanumpa si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Azurin ang adhikain ng managsasagawa ng kilos protesta laban sa korupsyon. Subalit, iginit niyang hindi kailanman magiging solusyon ang revolusyon sa kalsada. Real change cannot be achieved through division, chaos, or violence. We have seen in our history that revolutions in the streets may topple governments, but they do not always heal a nation. Today, we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, unity, and justice. Lol! Unity and justice. Kaya kunti lang. Let us expose corruption, not with anger, but with justice. Takot sa revolusyon, no? Hindi daw pwede na magalit ka kasi wala daw ninakaw. Kailangan daw, daan daw sa hustisya. Mga tungaw, ang mga Pilipino ngayon, wala na pong naniniwala kasi sa hustisya ng ating bansa. Kagaya ngayon, sasabihin po ninyo, wala pang maituturong direkta
sa mga government official na pwedeng masampa ng kaso. Paano si Saldico? Paano si Martin Romualdez? Palampasin na natin itong mga hinayupak na ito. Itong mga buayang harap-harapan tayong ginagagot niluloko, trilyon-trilyon, animal tong si Azurin. Wag ganun, sir. Maawa ka naman sa bayan, animal, may anak ka din yata, may asawa ka ba? Anong hindi ka magalit? Huwag tayo magalit. Ninakawan na tayo trilyon-trilyon, huwag magalit, ang tanga ninyo. Revolution daw. Hindi maganda. Ay, putya. Oo, hindi maganda kasi nga tatama ng ekonomiya. Pero ang problema nga paano makukuha ang hustisya na sinisigaw ng taong bayan kung bulok ang justice system ng ating bansa? Kagaya nito, sasabihin mo walang makakasuhan. So matutulog na lang tayo. Payag na lang pala tayo na okay, sige, magnakaw kayo, mga animal kayo. Pag mahuli kayo, okay lang. Putang ina, okay lang buhay nyo. Busin nyo na lang. So, hindi ka magre-revolusyon. Hindi ka magagalit. Hindi ka magrarally. Ang tanga natin. Alam mo, Azurin, nagkamali ka. Sa revolusyon, marami pong nagtatagumpay na revolusyon at nakamta ng hustisya. Tayo yung nauna dyan Kaso hindi nga rin tayo natuto. Yung It's a People Power yan, napatalsik yung Marcos dahil mga kawatan, kawat dito, kawat doon. Tapos ngayon, ito. Bongbong Marcos binalik uli. Kawatan noon na nga, binalik muli ngayon. Di magnakaw muli ngayon. Animal, anak ng kagang. Dilawan, Pulawan, nagsama-sama. Ang revolusyon, mapayapang revolusyon, ay yan ang pinaka-last na hakbang para makamtan ng maraming mamamayan ang hustisya kagaya ng sandamakmak na korupsyon. Puta, Indonesia. Tingnan mo yung Indonesia. Tingnan mo rin yung Nepal. Sabihin nyo lang talaga na ayaw nyo maalis sa pwesto si Bongbong dahil yung biyaya ninyo galing sa kadimunyuhan matitigil. Merong bago ngayon. Ito, mga kapwa ko Pilipino, puta, naunahan tayo sa Madagascar. Ano nangyari ngayon? Mga jinsi din yung yung bumanat doon ito sa Madagascar. Ito yung kinakatakutan ninyo. Madagascar's president has left the country after Jinsi protest. Official says, lumayas hindi na babalik yun. Ang issue din dito, corruption. Kaya wag mong maliitin yung revolusyon. Wag mong maliitin yung galit ng taong bayan. Sabihin mo, wag kang magalit. Ang tanga naman natin. Kung yung mga taga-ibang bansa, galit na dahil sa korupsyon, pinapatalsik yung kanilang presidente, nagsilayasan na dito sa Madagascar, pwede rin mangyari sa atin yan. Tao rin tayo. Mas mabuti pa itong mga taong ito may mga puso. Kaya ako sa akin ang mga kurakot, hindi mo po pwedeng bibibihin mo yan. Putang ina, murahin mo. Magalit ka. Putang ina, nakawang kaharap-harapan. Sabihin na lang natin sa bahay nyo, Azurin. Nakawang ka ng kapitbahay mo, cellphone, wallet, lahat. Kayamanan mo ninakaw, hindi ka magalit. Putang buhay na to. Kaya ito yung ginawa nila. Tinanggal si Magalong kasi ang plano pala, Azurin pala nila ang ipapalit. Tuloy Tututukan ngayon ng ICI ang technical inspection sa higit 400 suspected ghost flood control projects sa bansa. Sa inisyal na datos ng komisyon, pinakamarami ang mga kahina-hinalang proyekto sa Luzon, batay sa 8,000 validated projects mula 2018 hanggang 2024. Ayon sa ICI, matapos ang validation ay isasagawa ang case build-up upang makumpleto ang mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Tinatayang sa loob ng 2 hanggang
hanggang 3 linggo ay maaari na silang makapag-refer ng mga kasong isasampa. Sa ngayon, wala pa umanong lumilitaw na pangalan ng mga politiko o opisyal ng gobyerno na direktang nasasangkot sa mga maanumalyang flood control project. As of now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is doon sa babae, doon sa district. Yan. We just follow yung paper trail. Muli namang inimbitahan Anak ng kagwang, oh. As of now, wala pa daw silang nakikitang kakasuhan opisyal ng gobyerno. Ang paper trail daw nila mula po daw sa kontraktor. Puta mga kontraktor, ikulong nyo. Ang maliliit-laliit na isda na yan, putang ina, dilis. Gusto namin yung tuna. Gusto namin, di pala tuna, gusto namin yung buhaya. Ayan. Ayaw namin yung dilis, buhaya ho. Tumbukin na natin. Puta, kagaguhan man yan. Nasasabihin mo, wala pa kayong mga kasuhang opisyal ng gobyerno, putang. Paano si Saldico? Martin Romualdez, Bongbong Marcos, so mga ligtas na mga apelyidong ito. Para saan yung investigasyon ninyo dyan sa ICI? Pagtakpan yung mga buhaya, mga kawatan sa gobyerno? Sino ikulong? Mga kontraktor. Kung tinignan mo ang kontraktor, accessories of the crime ng mga DPWH official, mga politiko, official ng gobyerno. Huwag mo naman sabihin, sir, na wala kayong makasuhan. Takin na saan ang hustisya, di lalong aalab ang damdamin ng maraming Pilipino. Magagalit lalo sa inyo kasi bakit ito, Saldico, Martin Romualdez, walang kasalanan yan? Sus ko, ginagawa tayong tanga ng gobyernong ito, my God. ng ICI si dating Ako Bicol Representative Zaldico na humarap sa pagdinig ng komisyon sa October 14, 2025. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, kung muling mabibigo si Ko na dumalo ay hihilingin ng komisyon sa Regional Trial Court na ipasight in contempt ito. Right now, the only option we have would be to cite him in contempt, but that's going to be a challenge knowing that we all know that he's not in the country right now. As I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Kapag pinabura ng korte ang petisyon ng ICI, maaari itong magresulta sa paglabas ng warrant of arrest laban sa dating kongresista. Kabilang din sa mga inimbitahan bilang resource person ng ICI ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico. Tingnan mo walang contempt power. Aasa sila sa Korte Suprema. Putang, ilang taon, ilang buwan ang hintayin para makontempt. Para maaresto. Simple lang naman yan mga sir. Sampahan nyo ng kaso. Hindi nyo sinampahan ng kaso Pakansila yung pasaporte. Para labasan ng warrant of arrest, ganito ka, walang kwenta itong itinatag ni Bongbong Marcos na ICI. Walang kapangyarihan Dapat yan inalis na lang at pinagpatuloy na lang yung Senate Blue Ribbon Committee. Kagaguhan po Kung si Mayor Magalong, ang dami niya ng tinutukoy na pangalan na pwedeng makasuhan, pagdating sa aso rin ni Martin Romualdez at Saldico at Bongbong, wala daw makakasuhan. Napaka-imposible naman 4 na buwan na sinabi ni Bongbong Marcos na merong korupsyon, may ghost projects. Wala ka pa rin makakasuhan na opisyal ng gobyerno. Sino nga kasuhan? Duterte? Anak ng kagang. Talagang dinadaya lang natin tayo. Ito pakinggan po, binatikos po sila ng saganang mamamayan. Ito Ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba? Asurin ito, si Asurin ito. Asurin, no? Okay. Sino na po ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nakikita, wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang makakasuhan na opisyal ng gobyerno, opisyal ng gobyerno. Teka.
At ang sabi niya, kasi tayo from top to bottom, at from bottom to pataas dito muna tayo sa mga contractor, tapos DPWH, tapos ano na. So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Ba? Sa kabila nung napakarami nag-investigate, wala pang... Kaya sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-live stream ang inyong investigasyon. Di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala pang pa. personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensya nakukuha. Paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen, ito lang, ang advantage ng open ang hearing. No, dinidiscuss sila. Ito po ang ganyan-ganyan. O ano ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan kung nanonood ang tao, Jen, at yung isang nakakapanood doon, alam yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako. Oo, nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Akala ko kasi nagkataon nandun ako. Sapagkat palihim, hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo-kayo lang. Hindi ba? wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad. Yes! Isang kalokohan po yan. Yung sinasabi ng ICI, malagang aso rin ka. Isang kalokohan po nang wala pa silang nakikitang makasuhan. Trilyon-trilyon na po yung pirang nawala. My God! Ilang investigasyon na, meron kayong Kongreso. Sa Kongreso nag-imbestiga, Senado, ito ICI. Kaya pala ang nakikita ko talaga dito, tinigil ni Tuta Soto ang Senate Blue Ribbon Committee hearing para hayaan ang ICI. Sana ho, mga senador, magrigodon na po kayo bago pa magalit ang taong bayan sa lahat ng mga senador. Palitan nyo si Tuta Soto, ipagpatuloy nyo yung Senate Blue Ribbon Committee. Nakailang linggo na po walang hearing. Talagang maliwanag na pinapalamig yung investigasyon, yung hearing na yon dahil nalalantad na ang katotohanan. Mantakin mo, lumabas lang si Orly Gutisa, itinuro si Saldico, itinuro si Romualdez, na mali-malitang basurang puno ng pira ang idiniliver billions of billions, tinigil na. Winasak pa nila yung kredibilidad ni Orly Gutisa, pero suportado ng mga Marines, at balita natin mayroon pang magtitestigo kung mag-resume ang Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, tinigil na. Sinaraan si Senador Marcolita dahil di umano tinuruan ni Senador Marcolita itong si Orly Gutisa. Kagaguhan. Walang kwentang gobyerno, walang kwenta itong mga nasa opisyal ng gobyerno ngayon. Nakaupo sa Palacio de Polvoron. Mantakin mo. Napakarami na pong mga investigasyon. At lantad na po ang mga pangalang apelyedong Martin Romualdez at Saldico na sila po ang itinuturo nga pong mastermind ni Mayor Magalong at sila rin po ang lumalabas sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na utak ng lahat. Mantakin nyo po, sipin nyo, 261, dinali pa nila yung 2016 no? Para maituro sa mga Duterte, putang ina, wala man kayong makitang ghost projects na flood control under Duterte admin. Sipin mo yung Luzon, 261 na ghost projects. Pero yung inimbestigahan pa lang, Bulacan pa lang, wala pa yung Norte. Na ayon nga kay Manong Chabit, maraming ghost project si
Sandro. Ito wala pang norte Bulacan pa lang. Yung Ilocos wala pa. Bulacan pa lang yung pinag-uusapan. Tapos tinigil na ang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Papunta na kay Bongbong Marcos Yan ang maliwanag. So ano ang direksyon ng mga investigasyon ngayon? Ayan, sinabi na ni Azurin, wala po silang opisyal ng gobyerno na nakikitang kakasuhan direkta. Sa kabila ng sinabi ni Orly Diskaya, sinabi ni Alcantara, Bryce Hernandez, Bernardo, Orly Gutisa, yung huli na hindi talaga nakinabang sa korupsyon, wala po silang na maituturo at mga kasuhan na opisyal ng gobyerno. Ang tanga ng komisyon na yan. Wala kang alam yung mga yan. Paano magpasa ng budget Yung mga sa ICI. Alam niyo po ba bakit inimbestigahan si DBM yung pangandaman ba yan? Sekretary? Para tanungin lang, paano magpasa ng budget from National Expenditure Program hanggat sa magiging ganap na General Appropriation Act. Wala mga alam. Bakit kayo nandyan? O tingnan mo yung sinabi ni Azurin, simula daw sa pinakamababa, yung kakasuhan. Kaya ito yung ginawa ngayon ng Department of Justice. Ginigisa ngayon, pinagbuntungan ng galit ngayon, yung mga Diskaya. Again, hindi po ako against na makasuhan si Diskaya. Pero ang punto ko dyan, hindi lang naman si Diskaya ang kontraktor na nakinabang. Di ba sabi ni Lacson, sobrang dami, di ba? Mga 70 plus ba yun? Nasaan yung Lacson? Bakit sa isa lang tayo mag-focus? Pakinggan natin balitang ito. Kakasuhan na ng DOJ ang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ikanta man nila o hindi ang lahat ng kanilang nalalaman sa flood control scam. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. May timeline na ang Department of Justice sa pagsasampa ng kaso laban sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya at sa iba pang sangkot umano sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay DOJ Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida, tuloy ang kaso sa mga susunod na linggo kahit wala pang formal na tell-all affidavit ang mga Diskaya. The timelines is already set. We will build the cases based on the evidence we have. But what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Sa ngayon, protected witnesses ang turing sa mga Diskaya at sinusuri na ng DOJ ang case build-up at evaluation para sa kanilang witness protection program. Una nang sinabi ng abogado ng mga Diskaya na nagsumiti na sila ng tell-all. Pero ayon sa DOJ, wala pang ganyan. Hanggang ngayon po, wala po tayo estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. Yung tell-all. Ito po ang masusiring pinag-aaralan. Ito na ba kasi ang kailangan pong Gago. Hindi masaya ang kagawaran, walang tell-all kasi nga hindi dinadamay ng pamilyang Diskaya si Digong. Yan ang maliwanag dyan, kaya hindi kayo masaya, mga bugok kayo. Kasi ang script ninyo, kailangan idamay nyo si Duterte. Kailangan pangalanan nyo si Duterte. Para ang galit ng taong bayan mapunta sa mga Duterte. Wala kang ganun Kaya hindi till-all sa inyo. Yan, alam naman. Kaya nga, binakward ninyo 2016 kung wala kayong plano sa mga Duterte, bakit 2016? Gawin mo na sana 2010. Dahil 2012 naman sila pumasok sa DPWH, pagiging kontratista. Puta, alam na namin ang laro ninyo, mga hunghang. mapag-aralan dito mismo ng kagawaran ay may good faith ho ba? Diba? Talaga bang inilalahad niya o Parang addict din tong animal na to. Ano? Sir, yung mata mo, ang likot, ang ngiwi mo. Ganun din siya, Hala, ba't na ganito ng Pilipinas ngayon? Mga opisyal ng gobyerno, kusang umingiwi. At yung mata, gumagalaw ng kusa.
Wow, welcome to Batak Republic, kung saan ang lahat ay bumabatak. Siya ay nagiging selective lang. Sabi naman ni State Prosecutor General Richard Fadulyon, mag-tell all man o hindi ang mga diskaya, pwede na silang kasuhan. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang din daw kung kwalipikado bilang state witness ang mag-asawang diskaya kung maisampa na ang kaso. Tumanggi ang ahensya na idetalye ang mga kasong isasampa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure para sa posibleng pagsasampa ng kaso sa mga susunod na linggo pagkatapos ng preliminary investigation. Samantala, dumalo si Curly Discaya sa pagdinig ng kanilang habeas corpus petition sa Pasay Regional Trial Court. Ayon sa kanilang abogado, binigyan sila ng korte hanggang Miyerkules, October 15 para magsumite ng memoranda bago ilabas ang resolusyon. Nagbabalita mula sa Frontline. Okay, teka lang Alam nyo ho, ako, wala ho tayong problema dyan. Kasuhan nyo ang mga diskaya. Di kasuhan nyo. Pero kasuhan din natin yung pinaka-mastermind. Dahil sila lamang po ito ay accessories of the crime. So nauna pa ang diskaya makasuhan kaysa mga DPWH official, kaysa kasaldi ko kay Martin Romualdez. Pinagtatakpan ng katotohanan, my God. Nakakatakot yung sinabi ni Azurin, walang makasuhan na government official. Alam natin, lahat ng taong bayan, ng tunay na mga magnanakaw ay mga politiko. Yung mga ganitong klaseng kontraktor, kagaya ni Corly Gutisa, Corly Discaya family, nagagamit rin tong mga to. Ang mali rin nila, nagpapagamit. Okay, sige, kasuhan ninyo. Pero nasan yung ibang mga kontraktor? Bakit Diskaya lang? Hindi ba ho pinag-iinitan lang si Diskaya? Kasi nga, bakit hindi sinama yung ibang kontraktor? Nasan yung Sunwest ni Saldico? Nasan yung Triton ni Saldico? Nasan yung 15 na pinangalanan ng mga kontraktor? Bakit walang kaso? Nasan yung mga 70 plus na mga kongresistang kontratista? Nasaan yung pinangalanan ni Diskaya na 17 mga kongresista na tumatanggap ng 25 to 30% na kickbacks? Walang kaso. Sinong kinasuhan? Yung kumanta. Yung nagsiwalat ng katotohanan, anak ng baka, pinagtutulungan ng mga buhaya. Itong pamilyang Diskaya. Tingnan mo yung ibang kontraktor, hindi kumanta. Natakot. No? Hindi idinamay ang mga kongresista. Hindi idinamay si Martin Romualdez at si Saldico. Tingnan mo, wala silang mga kaso. Yung kumanta, yung hindi kumanta sa pangalan ni Martin at Saldico, walang mga kaso. Pero itong Diskaya, ikinanta ang mga kongresista, si Saldico, si Martin Romualdez, tingnan mo, sila yung may kaso. Sila yung dinidiin. Sila yung pinag-iinitan. Hindi nyo ba napapansin itong playbook ng mga sindikato? Pag sumabay ka sa kanilang trip, ligtas ka. Pag lumihis ka, durog ka. Kakasuhan ka at ipapakulong ka. Na ito na nga ho yung ipinaglalaban ni Senador Marcolita. Kasi si Senador Marcolita, nakumbinsin niya yung pamilyang Diskaya. Kumanta ka, sabihin mo lahat, yung nalalaman mo, isasama namin kayo, ipapasok namin kayo sa State Witness at Witness Protection Program. Kaya kumanta ang mga Diskaya na para bang napasama patuloy ang mga Diskaya sa sinabi ni Senador Marcolita. Dahil sila ngayon ang pinag-iinitan, pero yung ibang mga kontratista na hindi kumanta, ligtas ang mga loko at masaya sila ngayon. Kaya sana ibalik si Senador Marcolita sa Blue Ribbon
Committee.